A happy mind is a happy life. Pag masaya ang pag-iisip mo, masaya ang buhay mo. Pag masalimot ang pag-iisip mo, o magulo ang pag-iisip mo, magulo buhay mo. Kung magulo ang kaluluwa mo, sigurado, magulo rin ang buhay mo. Ang buhay ng tao ay mayroong 5 pangangailangan para maging masaya ka sa mundo. Unang-una, kahulugan ng buhay. Pangalawa, satisfaction, kontento ka. Pangatlo, kalayaan, freedom. Pang-apat, identity. Kabilang ka where you belong. Diba? Identity mo. Then, panlima, pag-asa o hope. Lahat yun mahalaga sa tao para maging masaya. Ngayong araw na to, ang tatalakayin lang natin yung ano ba yung kahulugan ng buhay? Lahat ng tao nagtanong yan eh. Ano ba't ako nandito sa mundo? Ano ba ang kahulugan ng ba't ako purpose ng buhay, di ba? Bakit ako nandito? At lahat ng tao nagtanong yan, mayaman, mahirap, matalino, hindi matalino, bata, matanda, ganun din, may sakit, malusog. Lahat ng tao nagtanong yan, ano ba ang kahulugan ng buhay? May magsasabi na, ako tumanda na ako ng ganito, hinanap ko ang kahulugan ng buhay, hindi ko natagpuan. Diba? Simula bata ako, hinanap ko na ano ba ang kahulugan ng buhay. Pero tumanda na ako ng ganito katanda, hindi ko pa rin natagpuan anong kahulugan ng buhay. Siguro may narinig na kayong ganun eh, sa mga kaibigan nyo, di ba? Meron naman nagsasabi, walang kahulugan ng buhay. Galing tayo sa unggoy. Di ba? Yun ang paniwala na iba, di ba? Walang kahulugan ang buhay. Nag-aksidente lang lahat yan. Na ang isda nagkaroon ng paa at nung nagkaroon ng paa, naging unggoy at naging pagtagal-tagal nawala yung balahibo, naging tao. Di ba? Di ba? Yun ang paniwala na iba. Na ang lolo nila, si Cheetah. Di ba? Yun eh. Yun ang paniwala nila. Ibig sabihin, aksidente lang na ang tao naging tao. Kaya walang kahulugan ang buhay. Kaya ang gawin mo na lang, eat, drink, and be merry because tomorrow you will die. Oh, di ba? Yun yung sabi na iba, uminom ka na ng uminom, magpakasaya ka sa buhay. Total, mamamatay ka rin. Di ba? Yun yung paniwala na iba eh. Lahat tayo, papantay yung paa natin eh. Meron naman na magsasabi na ganito. Alam mo, yung pagtanong na ano ang kahulugan ng buhay, yun sa taong malungkot o miserable ang buhay. Kasi kung masaya ka, hindi ka magtatanong na ganun eh. Busy ka eh. Party, di ba? Masaya pamilya mo. Masaya ang kinalalagyan mo. Marami kang pera. Hindi ka nagtatanong ano ba ang mahalaga ng buhay. Dahil hindi importante kung meron kahulugan ang buhay o hindi. Dahil masaya ako. May mga tao magsasabi nun, yung tanong na ano ang kahulugan ng buhay para lang yun sa mga taong miserable at malungkot at merong sakit o walang halaga ang buhay. Diba? Pero ang totoo, kahit pa rin ang taong nagsasabi ng gano'n ng laging masaya, dumarating sa buhay nila na nagtanong din sila. Pag sila ay dumalaw sa isang kaibigan nilang namatay. Di ba? O sa kamag-anak nilang namatay. Magtatanong siya,
Ganito lang ba ang halaga ng buhay? Mag-party? Magpakasaya? Kasi, habang intoxicated ka ng kasiyahan, hindi ka magtatanong. Parang tao yan na lasing eh. Habang nagsasaya sa kainuman, hindi nagtatanong anong importante. Pero pagka hindi na nag-umiinom, kinabukasan na may hangover na, saka lang sakit ng ulo ko. Di ba? Doon sila nagtatanong na, ano bang buhay ko? Ganito na lang ba? Inom? Inom? Pagkatapos mahingawan? Ano? Tawag doon? Hangover? Inom na naman? Tapos hingaw na naman? Tapos ano naman? Hangover na naman? Inom na naman? Ganito na lang mo, paikot-ikot. Meron naman tao na sasabi na ganito, kung walang halaga ang buhay o hindi mo natagpuan ang kahalagahan ng buhay, ano ang ibig sabihin ng buhay, gumawa ka. Ikaw na lang ang mag-create kung ano ang kahulugan ng buhay. Parang ganito yan. Merong isang doktor na nagkaroon siya ng home for the aged. Nakita niya, malulungkot yung matatanda sa home for the aged niya. And then, maagang namamatay. Kaya nakaisip siya ng paraan. Nagdala siya ng mga aso, pusa, parot, ibon, isda, at garden para yung matatanda may mapaglibangan at alagaan yung aso, alagaan yung pusa, mag-garden-garden para merong halaga yung buhay niya. Pag-gising siya mo, ay, Miming, kain ka. O yung aso niya, kahul. Di ba? O yung parot, pakainin. Di ba? Binibigyan ng gumawa ka ng rason para mabuhay ka. Na para magkaroon ka ng kahulugan ng buhay. Wala yung pinagkaiba yan sa mga taong gumawa ng kahulugan ng buhay na pakainin yung mga taong nasa Afrikang nagugutom. Maging aktivista, ipaglaban mo ang karapatan ng Pilipino, mag-rally ka araw-araw, pumontar ka sa gobyerno. Ang kahulugan ng buhay, ipaglaban ang karapatan ng tao. Gumagawa sila ng ng kahulugan ng buhay. Para magkaroon ng halaga ang buhay nila, gumagawa sila, nag-create sila ng meaning ng buhay nila. Save the whale. Diba? Habitat. Pag gumawa ka ng mga bahay para sa mahihirap. Diba? Yun yung ginagawa na iba. Dahil hindi nila matagpuan ang kahulugan ng buhay, gumagawa sila ng ang kahulugan ng buhay. Actually, wala namang masama ron. Kaya lang, ang problema ron, pag namatay si Muning, o pag namatay yung aso, di malungkot ka na naman. Dahil bakit? Yung kahulugan ng buhay sa'yo, nawala na. Pag nawala yung pinaglalaban mo, natalo kayo sa eleksyon, depressed ka na. Dahil bakit? Yung kahulugan ng buhay mo, failure. Ano mga ba ang kahulugan ng buhay? Sa 1, ganito ang nakalagay. Sa 1:1. Actually, pamilyar na pamilyar tong verse na to. Nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula, kasama na ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Dahil sa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, ngunit hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Verse 10,
Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan, at ito'y nilikha sa pamamagitan niya. Anong sabi rito? Ang salita, sa Greek ang word doon logos. Actually, ang logos, ang ibig sabihin, berbo na bago pa ang lahat ng bagay ay naroon na. Bago pa ang mga material na bagay, ang berbo ay naroon na. Diba? Wala pa ang nilikha, wala pang langit at lupa, ang berbo ay nandun na. Sa word na Greek, ang ibig sabihin ng logos ay ganito. Meaning, kahulugan. Dito mapapansin natin, tinawag dito na ang salita ay buhay. Kahulugan ng buhay. Ang Diyos, ang kahulugan ng buhay. Diba? Kasama ng berbo ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang kahulugan ng buhay ay Diyos. Yung Espiritu na nasa atin. Diba? At mapapansin mo rito, ang Diyos ay personal. Person pala siya. Hindi siya idea. Hindi siya kaisipan. Diba? Mapapansin mo, akala ng tao ang kahulugan ng buhay ay kaisipan. Pero dito, nabanggit, ang kahulugan ng buhay ay ano? Personal. May karakter, may nature, at nais makipag-usap sa atin. At alam din natin na ang berbo ay ang ating Panginoong Hesus. Diba? Na ang berbo ay Diyos at nagkatawang tao. Ibig sabihin, para malaman mo ang kahulugan ng buhay, dapat kilala mo sino? Ang Panginoon, Hesukristo. Dahil hindi mo pa maghihiwalay ang salita at ang Diyos. Dahil magkasama ang Diyos. At lahat ng bagay ay nilikha. Dahil saan daw? Dahil sa Kanya. Malinaw to sa Colossus 16. Ganito ang nakalagay. Colossus 1:16. Ganito ang nakalagay. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari at pagmamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Lahat ng bagay nilikha para sa berbo at para sa Kanya. Diba? Na ibig sabihin, ang kahulugan ng buhay ay makilala mo ang Diyos. Diba? Tama yun. Hindi idea. Hindi makilala mo ang magkaroon ako ng... Kundi makilala mo, hindi gumawa ka ng meaning ng buhay. Kahulugan ng buhay. Kasi anumang bagay na ginawa mo na kahulugan ng buhay, lahat yan lilipas Diba? Pero kung si Kristo ang kahulugan sa iyo ng buhay, magpakailanman yun Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita, si Kristo ay hindi lilipas. Dahil tayong lahat ng tao ay nilikha para sa Kanya. At hindi tayo nilikha kung hindi dahil sa Kanya. Diba? Kaya nga meron tayong Espiritu ng Diyos na sa atin nung nilikha tayo ng Diyos. Unang-una pa lang, nung paglikha pa lang sa atin, galing sa alakabok binigyan na tayo ng Kristo sa loob natin. Dahil hindi tayo malilikha kung wala si Kristo sa loob natin. Dahil siya ang buhay. Siya rin ang meaning ng buhay. Alisin mo si Kristo. Walang meaning ang buhay.
Parang ganito yan eh. Ang relo, ang gamit ay para malaman mo anong oras. Halimbawa, ang relo, ginawa mong pamukpok ng pako, anong mangyayari? Masisira yung relo. Ang pamumukpok mo ng pako ay ano? Martilyo. Dahil pag ginamit mo ang relo, pamukpok ng pako, hindi yun ang gamit nun eh. Di ba? Ang gamit ng relo, pagbibigay ng oras. Ganon din tayo. Nilikha tayo para sa salita. Para sa meaning ng buhay. Pansinin nyo to. Medyo malalim nga lang. Parang ganito yan. Ang berbo o ang logos, bago pa ang lahat, nandyan na. Ang salita, bago pa ang langit at lupa, bago pa nandyan ang bagay na nakikita at hindi nakikita, nandyan na. Hindi kaisipan ng Diyos yun, kundi yun ang buhay. Meaning. Kaya nga tayo may word na logos, meaning eh. Meaning ng buhay. Kasi medyo mababaw pag sinabi mo salita lang eh. Kasi ang salita, ito eh, dictionary nasa isipagan natin eh. Pero pag sinabi mo meaning ng buhay, kahulugan ng buhay, ang logos ay kahulugan ng buhay, kasama na ng Diyos yun. Di ba? Medyo malalim na kaalaman nga lang yun, pero yun ang ibig sabihin ng logos. Kahulugan ng buhay. Hindi kaisipan ng Diyos, kundi yun yung mismong buhay. Hindi malilikha anong lumang bagay, kundi sa pamamagitan niya ng salita. At ang lahat ng bagay ay ginawa para sa Kanya, para magbigay luwalhati sa Diyos. Ang makilala ang Diyos at i-enjoy mo yung presensya ng Diyos at mauluwalhati mo ang Diyos sa iyong buhay. Yun talaga ang meaning ng purpose ng life.